All lights. Camera rolling. Action! Hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit kaluluwa ng bayan to? Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng ayuda ng gobyerno, umaasa sa tulong ng gobyerno, pagsasamantalahan natin. Wow. Palakpakan para kay Joel Villanueva. Magaling. Lumipat ka na pala. Di ba 12 lang yung mga animal? So, pang 13 ka pala. Ang dami mong pwedeng gayahin, bakit si Judas pa? Iisa-isahin ko sa'yo ang kasalanan mo sa mga Pilipino. Una, nakapanumpa si Gatchalian sa si Soto dahil sa'yo. Pangalawa, nalipat yung liderato sa kanila dahil sa'yo. Pangatlo, hindi na mapapanagot yung tunay na may kasalanan sa flood control dahil sa'yo. Pangapat, back to zero na naman yung investigasyon dahil sa'yo. Panglima, hawak na naman ni Bangag sa leeg yung Senado dahil sa'yo. Pagsabihan nyo tong brother nyo, bakit sumapi sa mga demonyo? Yung mga nagdarahop, yung mga naghihikahos, mga nangangailangan ng tulong, pagsasamantalahan natin. Ang galing mo magsalita. Pati yung lamesa, iniikot mo pa. Nilulukot mo yung mukha mo, tapos ipampas-ampas ka pa. Tapos sa huli, kakampi ka rin pala sa kanila. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit kaluluwa ng bayan to? Alam mo, Joel, pwede ka mag-artista. Kasi puro ka forma. May sinasabi ka pang kaluluwa ng bayan, pero pinagtaksilan mo pa. Kaluluwa ng bayan. Wala na, binaboy nyo na. Yung mga kasama mo sa katotohanan, iniwan mo. May pahampas-hampas ka pa dyan, lahat ng sinuka mo, kinain mo. Sino ba yung daddy neto? Sigurado ko sinusuka ka na ngayon ng daddy mo. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa Tumigil magkasunod. ka! Nag-ugat ang kaguluhan dahil sa'yo saka sa bagyo. Kayong dalawa ng bagyo ang nag-expose ng korupsyon sa flood control na to. Di ba nung 2024 mo pa pinaglalaban to? Ang reklamo mo pa, walang pumapansin sa'yo. Tapos nung kinampihan ka nila sa laban mo, yung kumampi sa'yo, iniwanan mo. Yung laban mo, inatrasan mo. Higit sa lahat, yung kalaban pa yung kinampihan mo. Ben, awat na Ben, tama na yan. Anong tama na? Paano yung issue sa flood control na yan? Sila yung tumanggap ng mali-maleta, sa tingin mo iimbestigahan pa nila yan? Maglalagay lang sila ng bagong chairman sa Blue Ribbon, tapos paiikot-ikutin lang din nila yan. Hindi nyo napansin, hawak na ni Bangag sa leeg lahat ng mga institusyon dyan. Kontrolado niya yung pulis, kontrolado niya yung NBI, kontrolado niya yung DOJ, kontrolado niya yung Kongreso, kontrolado niya yung Senado, at kontrolado niya yung Ombudsman. Kaya malabo pa sa sabaw ng pusit na may mapapanagot dyan. Sir, can you tell us more about what happened with negotiation kay Senator Joel? No, Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Sinungaling! Isa ka sa nagsulsol kay Joel. Sinira mo yung political career ni Joel. Binaboy niyo yung buong pagkataon ni Joel. Nilason niyo yung isip niya, hindi na kayo naawa kay Joel. Choice mo yan. Kaya tanggapin mo kung anong magiging consequences niyan, Joel. Akala mo siguro safe ka na? Akala mo siguro ligtas ka na? Hoy Joel, wag ka muna magsaya. Pinatunayan mo lang sa taong bayan na guilty ka. Alam mo Joel, wala kang pinagkaiba kay Cheese Escudero. Hindi ko alam kung natakot, tinakot, basta parehong-pareho kayo. Lahat ng sinuka nyo, kinain nyo. Ikaw Cheese, natatandaan mo pa ba yung mga pinagsasabi mo rito? Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan.
Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan. Bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. So ngayon, natatandaan mo pa ba yung mga pinagsasabi mo? Ang sabi mo, iisang tao lamang ang nasa likod ng script at sarswelang ito. At siya rin kamo ang dahilan ng kaguluhan at pagkakaaway-away at pagkakawatak-watak na tulad na nangyayari ngayon sa Senado. Tapos lilipat ka na naman uli sa kanila? Gets na namin, hindi nyo na kami maloloko. Kawawang mga Pilipino, pinapaikot-ikot nyo lang. Lalaban tapos atras. Lalaban ulit tapos atras na naman. Atras kung atras, lalaban kung lalaban. Natatakot kayo, kalaban nyo, adik naman. Kaya sa darating na eleksyon, tandaan nyo yung mga mukha na yan. Pag nakita nyong nangampanya sa lugar nyo, kurutin nyo ng niper yung mga tagiliran yan. Wag na nating iboboto yung mga yan. Pagkakasyahin natin sa Inidoro yung 13 Judas na yan. Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Bamakino, Chis Escudero, Risa Ontiveros, JB Ejercito, Joel Villanueva, Win Gatchalian, Miguel Subiri, Kiko Pangilinan. Ben, may kulang ka pang isa dyan. Sino? Si Lito Lapid, Ben, nakalimutan mo isama dyan. Teka, Lito Lapid? Walang iya, senador pala yan? Anak ng tokwa, kahit kailan hindi ko yan naramdaman. Kaya ito si Cheese, wag na kayong magtitiwala rito. Bukod sa kain suka, doble kara pa to. Pwedeng red, pwedeng yellow, pwedeng blue. Pagkatapos niyang ituro yung mastermind, sabay kambyo. Minsan ang binanggit ng mga diskaya ito mismo dito sa Senado ang kanyang pangalan. Pero agad itong pinabawi nung humarap sila sa Kamara. Binanggit ni Master Sergeant Gutesa ang kanyang pangalan. Pero ultimo notaryo, natunto nila at pinabawi nila ang pagnotaryo. Buti na lang, huli na't nasabi na niya ang pangalan ni Martin Romualdez na pinanumpaan dito mismo sa ating Blue Ribbon Committee. Hindi ba't si Ginoong Gutesa ang bukod, hindi ba't si Sergeant Gutesa lamang ang bukod tanging testigo na walang kinalaman, hindi sangkot sa flood control issue, kapalit ng kanyang pagtestigo? Siya ang kauna-unahang nagtestigo na personal na naghatid ng pera sa bahay mismo ni Martin Romualdez. Ang salaysay niya, Ginoong Pangulo, ay kumpirmasyon ng matagal nang isinisiwalat ni Congressman Chanco at Mayor Magalong kung sino ang ulo sa paglilimas sa kaban ng bayan na ating naririnig na rin. 13,803,693 with Congressman Saldico as proponent. For the record, ang binabanggit po nating Representative Eli Saldico, siya po yung chairman ng House Appropriations Committee. Wala kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. May isa pang mas mataas sa kanya? Hindi naman gagalaw yun kung walang... Siyempre, hindi naman gagalaw yun kung walang pahintulot yung mas mataas sa kanya. She's the House Speaker. Martin Romualdez. Martin Romualdez, Martin Romualdez, Martin Romualdez. Speaker Romualdez. Speaker Romualdez. Martin Romualdez. How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? How can I be the mastermind? Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Walang yung ombudsman to. Di ko alam kung bakit naging ombudsman to. Due to alam nyo na yun. Walang ihalatang halata to. Ang sabihin mo, tinik sa lalamunan nyo si Senator Marcoleta kaya kakasuhan nyo para i-bend nyo na naman yung law. Magtutuloy-tuloy na ang mga kasong ito. Kung baga, umirit na sa tag-init, di ba? Sinabi ko sa inyo na umirit at sa tag-init. At ngayon, uulan ang kaso. Uulan ang kaso. Ganon. So, ibig sabihin yung patience namin pinupuno mo. Kung sino pa yung lumalaban sa korupsyon, yun yung kakasuhan mo. Hoy, Boying, hindi mo kami masisindak sa paandar mo. Ano sabi mo? Uulan ng kaso? Pues, abangan mo sa EDSA, uulan ng tao.
Biruin mo kung sino lumalaban sa korupsyon, ikukulong nila. Kakasuhan nila, iipitin nila. Gagawa ng kaso para mapatahimik nila. Ewan ko lang kung kaya mong patahimikin yung nasa EDSA. Di nyo napansin lahat ng kumakalaban sa flood control corruption, yun yung tinatarget nila? Gumawa sila ng ICI, may nangyari ba? Wala. Tapos sinabayan ng Blue Ribbon ni Lacson, may nangyari ba? Mas lalong wala. Tapos pinalitan ng Blue Ribbon ni Erwin, may nangyari ba? Putik, nagchismisan lang sila. Tanong, kung lahat ng lumalaban sa korupsyon, ikukulong nyo, sino na lang ang lalaban? Huwag nyong sabihing, eto, mastermind yan. Lolokohin pa tayo, may pa top 15 contractors pa, may nakulong na ba dyan? Kung meron man, isang diskaya lang. At kung totoo man yung mga palabas ni Bangag na yan, may update na ba kayo dyan sa mga sangkot? Di ba wala na? Kasi nga binaon na yan sa limot. Alam nyo kung ano pa yung nakakatakot? Yung parating na 2027 ang nakakakilabot. 7.2 trillion national budget. Magpipiesta na naman yung mga kurakot. Kaya kung hindi tayo mananawagan ng hustisya, hindi titigil yung mga yan. Mas matigas pa sa asfalto yung mga mukha ng mga yan. Pag kinumpara mo ngayon 2026 national budget, mas mataas ng 407 billion pesos yan. Kaya abangan nyo yung 2027, uulan na naman ng nakawan yan. Kaya balak nilang ikulong si Senator Marcoleta para sa 2027 walang sagabal. At yung lumalaban sa korupsyon, kakasuhan nila kasi nga sila yung kriminal. Si Senator Marcoleta, wag niyong itulad sa Judas na si Villanueva. Walang prinsipyo, takot, walang isang salita. Overacting, walang bayad, puro forma. Siya mismo sumira ng political career niya. Hindi po tayo masisisindak. Hindi po tayo matatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day? Brother Eddie, nananawagan ako sa'yo, no? Yung baby boy mo, ang galing umakting, pwedeng artista to. Kung buhay lang si Kuya Jones, pinasok sa Wednesday group to. Kala ko ba hindi ka papasindak, ha? Kala ko ba hindi ka matatakot, ha? Ang yabang-yabang mo pa, sabi mo, ikaw unang nag-expose, di ba? Tapos nakarinig ka lang kay Boying ng hinog na, bumaliktad ka na. Biruin mo, hinog pa lang sinasabi, natakot ka na. Mapunta naman ako sa'yo, walang yaka. Balita ko, nag-all-time low ka daw, ah. Yung satisfaction rate mo daw, pinasadsad mo daw, ah. Biruin mo, 31 million yung bumoto sa'yo, tapos yung satisfaction rate mo ngayon, negative 15 daw, ah. Samantala, sumadsad ang net satisfaction nating rating ni Pangulong Ferdinand Marcos sa halos lahat ng pangunahing lugar sa bansa. Net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sumadsad sa negative 15% base sa pinakahuling survey na ginawa ng Social Weather Stations o SWS. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa unang quarter ng taon ayon po sa SWS survey. Sumadsad naman sa record low na net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Marso. Sumadsad sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng SWS. Mula sa negative 3 na neutral rating noong November 2025, bumaba ito sa negative 15. Anak ng bakang dalaga naman, oh. Tumataginting na negative 15 ang kapal ng mukha nakuha pang pumorma ng ganyan, oh. Kung iba-iba lang yan, di nalalabas ng bahay naman, oh. Pero siya, tinan mo, negative 15, wapakils, nakahalukip-pip pa, tingnan mo. May pasabi-sabi pa siya, mahiya naman kayo. Bakit ikaw, nahiya ka ba? Biruin nyo record low. Alam nyo ba ibig sabihin ng record low, ha? Mababa pa sa pinakamababa. Alam nyo yung pinakamababa, ha? Binrake niya pa. Kung pangulo ng ibang bansa yan, putik, nagpakamatay na. Sa iya. Biruin mo, 31 million yung bumoto sa'yo. Lahat sila nadismaya. 31 million yung nadismaya tapos nag-negative pa. Paano nangyari yun? Ang tindi mo na nun, di ba?
Sa ratings, negative ka, tapos sa drug test, positive ka. Paano yung mga Pilipino, dismayado, galit, wala nang tiwala, higit sa lahat, visit na! President's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the President bothered at all? Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials. Teka, ano daw? Tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nationwide. Sinungaling! Highest rated, sa mo nakuha yun? Nationwide pa, wala kaming nabalitaang ganun. Ang alam namin, yung net satisfaction rate ng amo mo, nag-negative 15, alam ng lahat yun. Sa lahat ng dumaang presidente, siya lang nakagawa nun. Handa kang magsinungaling, manloko ng Pilipino, basta yung amo mo maiangat. Sa buong Southeast Asia nga, pangalawa tayo sa kulelat. Tapos may sinasabi pa siyang nationwide. Mali pa yung grammar ni Bilat. Wala ka talagang maaasahan sa gobyerno na to, tanghali na lang yung tapat. Ang kapal ng mukha na itong bangag na to, hindi marunong mahiya. Biruin mo, halos kapantay na natin yung bansang may civil war. Natalo pa tayo ng Vietnam, Cambodia, Malaysia, hindi ba nakakaasar? 5% na lang mauunahan na tayo ng Myanmar. Pansinin nyo, yung net satisfaction rating neto, negative 15. Tapos sa buong Southeast Asia, pangalawa tayo sa pinakamababang rating. Sabay magpo-propose siya ng 7.2 trillion national budget for 2027, sarap sakalin. Di ba kakatapos nyo lang nakawin yung national budget ng 2026, meron na naman parating? Wala na nga kaming napala ng 2026, tapos sa 2027 yung budget itataas nyo pa rin? Ano ba naman yan? Nakakapanginig naman ang laman yan, meron na naman silang nanakawin. Alam nyo, sa sobrang kademonyohan nyo, papalakpak miski si Taning. Kasi biruin mo miski pare, sangkot sa anomaly. Kahit tanong mo pa kay Father Flavi. Sa sobrang laki ng budget ni Bangag, naging aso niya si Erwin sa si Rafi. Kaya lahat ng demonyo sa impyerno ang tawag kay Bongbong Lodi. Biruin mo, gustong ikulong yung nasa tama. Yung may kasalanan, pinapalaya. Tapos yung mga tunay na magnanakaw, pagala-gala. Si Senator Marcoleta walang kasalanan, gustong ikulong, tapos si Manuel Bonoan gagawing state witness, nasa laya. Kasi malaking tinik sa lalamunan nila si Senator Marcoleta sa 7.2 trillion na nanakawin na naman nila. Sa tingin nyo, papayag kaming hulihin nyo yan? Nakasama naming maghanap ng hustisya tapos walang kasalanan? Baka nakakalimutan nyo, we are one, buong mundo yan. Eh kung mag-uwian lahat yan, lindol, bagyo, pandemic, hindi nga umubra, ikaw pa kayang tao lang. Eh paano yung may hard evidence? May picture, may video, may witness. Hindi mo kayang hainan ng warrant of arrest. Kasi ang totoo, nilagay ka dyan bilang ombudsman para protektahan si Romualdez. Martin Romualdez. House Speaker Martin Romualdez. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Anak ng bakang dalaga talaga. Nagmukha kang bayarang tagahimod dahil ni Speaker. Lumaganap yung nakawan sa Pilipinas dahil ni Speaker. Umulan ng maleta sa Kongreso at Senado dahil ni Speaker. Tumindi ang baha sa Pilipinas dahil ni Speaker. Naging negative 15 tong adik na to dahil ni Speaker. Pangalawa tayo sa kulelat sa Southeast Asia dahil ni Speaker. Dumami yung babae na Rafi Tulfo dahil ni Speaker. Bumaliktad tong dalawang hudas na to dahil ni Speaker. Lahat ng kaguluhan na nangyayari sa bansa dahil ni Speaker. Tapos eto pa ang matindi. Lahat ng dating DPWH officials state witness na. Roberto Bernardo, Henry Alcantara, Manny Bonoan, saka Gerald Opulencia. Lahat sila state witness na. So sinong ituturo nila? Sinong mastermind ang ituturo nila? Sige nga. Si Martin ba yung pinakademonyo sa kanila?
O si Bryce, yung pinakamababa sa kanila? Putek, saan ka nakakita ng mastermind mas mababa yung posisyon sa kanila? Kaya pala iwas na iwas kayo sa 18 marino. Kasi natatakot kayo na ilantad nila yung mga baho nyo. Kaya pala pilit hinaharang yung 18 Marines ng kapatid mo. Nung tinanong ng media, nagsinungaling pa yung loko. Million fans around the world! Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? Oh my God! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Makita nyo naman, wala akong kasama. Tignan nyo lahat ng video, ako lang mag-isa. Alabas na talaga ako. Yung nakaparada kotse ko, diyan kinabas eh. Pwede na ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao. Sinungaling ka, palabas ba yan? Tingnan mo nga kung palabas yan. Palabas ba yan nakaharang ka dyan? Kung kailan papasok kami, saka mo sasabayan. Alam mo, sa lahat ng lumalabas dyan, ikaw lang yung nakaharang. May ganyan ba lumalabas, nakaangat yung siko? Lumalabas ka tapos yung kasalubong mo, tinutulak mo? Ganyan ka ba lumabas sa inyo? Ayan o, kahit saan anggulo, kitang-kita. Lalabas ka lang, inaakap mo pa sila. Pwede ka naman dumaan dun sa gilid o kaya sa kabila. Hindi yung kung saan sila naglalakad, dun may sinasaksak yung sarili mong loko ka. Wala ho tayong pakialam sa batas. Sometimes, you have to bend the law. Nani? Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, madaling araw na ng kanilang nalaman ng rally. Aanga-anga. At agad naman nila niya itong ibigay alam kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang nagawa ang intelligence funds na bilyon-bilyon. Aanga-anga. Grabe ka naman magsalita ka, Nelson. Aanga-anga. Alam mo nang aanga-anga, inuulit-ulit mo pa. Hindi ka na naawa sa kanya. Ang hirap-hirap kaya magsinungaling araw-araw tapos ginaganyan mo pa siya. Pwede mo naman siyang tawaging Madam Sinungaling. O kaya di ba Claire pangalan niya? Pwede namang Kleng-Kleng. Pwede ring Tililing. Pwede ring Miss Toyo para Geng-Geng. O kaya tanggalin mo yung CL, gawin mong Eng-Eng para tunog malambing. Biruin mo araw-araw ka nagsisinungaling, ang hirap kaya nun. Tapos national TV pa yon. Pag hindi ka sanay, dudugo bunganga mo nun. Pawang mga profesional saka makakapal lang mukha nakakagawa nun. Ang hirap-hirap nun, biruin mo tinanggap mong trabaho tagapagsinungaling. Kailangan makapal mukha mo dun. Saka imagine ninyo kung magkano offer sa kanya dun. Ilang maleta din yun. Magsinungaling ka ba naman araw-araw, hindi bababa ng 3 maleta yun. O eto, tingnan nyo kung madali ginagawa niya. O Kleng-Kleng, pasok! Nakakaalarma po ito dahil gumaganda po ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Taliwas po ito sa sinabi ng Vice Presidente na bagsak ang ekonomiya. Tandaan. Liar! Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa pinakabagong ulat ng World Bank. Ito'y panawagan nito sa gobyerno bilisan na ang reforma at ayusin ang mga sistema para makabangon agad ang bansa sa epekto ng flood control scandal. Makakaasa po ang taong bayan na sa ilalim ng liderato ni Pangulong Marcos Jr., ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Magagamit ito ng tama at mailalaan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Liar! Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Sabi nga natin, 3 months pa lang, marami na nagawa ang Pangulo at ang gobyerno ito. Na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Wala ngang pag-iimbis noon.
sinungaling, liar. President's net satisfaction rating dropped to an all-time low of minus 15% based on the SWS survey of March 2026. Is the President bothered at all? Sa ating pagkakatingin, depende nga po yan sa mga respondents na nakakausap. Sabi nga po natin, muli, tinagurian nga po si Pangulo na highest rated among the top 4 officials in the nationwide. Sinungaling! Siguro mas maganda po talaga makita nila yung mga updates kung ano ang nakikitang pagpapaimbestiga ng administrasyon. Hindi naman din po nagpapahinga ang Ombudsman, ang DOJ, pati ang DPWH para mapanagot ang lahat ng dapat na managot. Pero sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Maraming nagawa? Alam mo, Kleng-Kleng, you're so much sinungaling talaga. Paanong maraming nagawa? Sabi nga ni Erwin Tulfo, mag-move on na. Kaya nga yung Blue Ribbon, tinigil na. Walang Joe talaga, wala pa nga nahuhuling malaking isda, mag-move on na. Alam nyo ba kung bakit gusto nito mag-move on? Kasi yung ACT-CIS niya nakatanggap ng 7.03 billion. Sige nga, imagine ninyo kung gaano kadami yun. Nakikita nyo yung picture na yan? Ano pa lang yan? 50 million. Biruin mo, 140 na ganyan para makabuo ka ng 7 billion. So ngayon, alam nyo na kung bakit gustong mag-move on ng Boy Maleta na yan. Take note, 7.03 billion sa party list niya pa lang yan. O ito, tatawagan natin si Erwin. Tatanong natin sa kanya kung bukod pa yung 8 maleta dyan. Hello Erwin. Yung 7.03 billion ba, bukod pa yung maleta dyan? Pakisagot lang, oh. Iikot na lang ba ang mundo natin sa flood controls? Can't we move forward? Marami pa namang problema na dapat imbestigahan. Ganun ba? Second question, Erwin, oh. Yung Viva Max ba, lang ya. Tinanong ko lang yung Viva Max, pinagsaan tayo ng phone, guys. Gusto mo kaming mag-move on kung kailan magtatag-ulan na? Ayan noon, nung June 21, konting ulan lang, baha na. Madali lang sa'yo magsabi ng move on, palibasa kasi yung bahay mo hindi binabaha. Paano na lang pag nagsumbong sila sa Tulfo, ang sasabihin mo, mag-move on ka na. Magsusumbong ka, move on sasabihin, nagsumbong ka pa. Pag nagsumbong ka dito kay Browner, nagtataka. Pag nagsumbong ka kay Erwin, mag-move on na. Ito naman, laging nasa barikada. Tapos yung Pangulo nasa Canada. Sige mo yan, ano pa lang yan, hindi pa yan yung tipong... Tapos wala nang dumadaan doon kasi malayo na yan. Ano na kasi, unpassable na kasi yung ang gandang dito nang talaga mataas-taas. Grabe, ang lakas ng alon. Ayan, tignan mo, parang dagat. Ang lakas ng alon, grabe. Saan ba yan? Sa Balintawak QC? Grabe bang bahagagi. Nagtataka pa ba kayo bakit naging malaking swimming pool yung city? Dahil sa korupsyon nga ni. Paano tanang pondo sa Quezon City gihatag sa anak ni Rafi? May plano po kayang makipag-usap ang Pangulo kay INC Executive Minister Eduardo Manalo na inappoint na po as Special Envoy for Overseas Filipino Concerns po. Regarding po sa situation sa EDSA. Wala pa pong napaparating sa atin kung ano ang balak ng Pangulo patungkol dito. Siguro dapat malaman din po natin kung mag-uusap sila kung ano ba ang hiling. Sila naman po kasi nagpo-protesta. So ano po ba yung pinaka-goal? Ano daw yung goal natin? Anga ka nga. Boplax ka ba? Hindi ba obvious na may nakawan sa pera ng bansa? Tapos tatanungin mo kung anong goal? Buong Pilipinas nga alam na. Dalawa lang yan. Anga ka or kasabwat ka. Si Boying, protektor ng magnanakaw. Si Lacson, tagapagtanggol ng magnanakaw. Si John Vic, tagaharang ng magnanakaw. Tapos ikaw, tagapagsalita ng magnanakaw. Ang goal namin, transparency, justice, saka accountability. Gusto nilang ikulong si Senator Marcoleta dahil sa campaign donation. Anong tawag mo dito? Anton Lagdameo, top list of donors to Marcos campaign. Hindi ba yan donation? Di plunder din yan kasi may donation. Hindi nga, tatanungin kita, Boying, hindi ba yan donation? Anong tawag mo dyan? Donorization?
or supporting money from BFF station. Kung plunder yung tawag dyan, unahin yung ikulong yung bulol na yan. Pag uwi niyan galing Canada, hulihin mo agad yung bulol na yan. Puwera na lang kung aso ka niyan. Pag hindi nyo kinulong yung bulol na yan, maliwanag na selective justice yan. Tapos yung mga papuntang rally, hinaharang nyo. Hahanapan nyo ng butas para i-hold nyo. Mga demonyo kayo, halatang halata kayo. Yung rally daw kasi perwisyo. Eh yung mga magnanakaw sa gobyerno, hindi perwisyo? Mas malaking perwisyo ang nakawin yung pera ng bansa. Bukod sa perwisyo, mga salot pa. Dahil sa perwisyong magnanakaw kaya bumabaha. Biruin mo, hindi pa pinapanganak yung sanggol, may utang na. Utang na. Hindi mo sisiwaling mapapahamak eh. Bukan natin, sir. Baka marami sa walang prangisa dito ba? Wala po. Yung papel na lang sir. Kasi papel walang prangisa. Sige na, para safe. Papel na lang po, pagkita niya na lang. O dito po, sabi po, inaarang daw po dito yung mga iglesia ni Cristo. Inarang. Abuyaw. Distrito ng Laguna. Laguna. Inaarang mga iglesia, no? Inarang dadalo ng rally. Inarang ito, ITO. Inarang, kawawa naman, oh. Ayun, oh. May balita daw po, may balita. Na sinabi to sa rally na mayroon daw tinitignan. Hinaharang daw, yung wala makita, sabi, mahirap to i-hold. Yes. Gawin ang pagkakasabi to sa taas, sa rally. Oh, tanong ko lang, bakit may harang nga pala to? Oo nga. Harang to? May harang pala yan. Oo nga. Galing ng harang! Ang daming sasakyan dito, kami lang inaharang. Pinagbibit na ka na INC. May traffic na. May harang. O Luis Tronglaway, pasok! Buhay ang kakapal ng muka, harap-harapan tayong winawalang hiya. Nagpapanggap silang lahat na marangal na nagbibihis, formal na kriminal. Wow. O bago natin umpisan, crowd control muna. Yan, diyan kayo magaling sa crowd control, mga walang ya. Buti pa yung crowd na kokontrol nyo pero hindi nyo makontrol-control yung baha. Biruin mo yung flood control, hindi makita. Pero yung crowd control, malayo palang kitang-kita na. Basta talaga magnanakaw, protektado nila. Sigurado ko, pakanana naman yan ni Remulla. Kapatid ni Boying alias Boy Barricada. Yan yung crowd control, walang budget pero may nagawa. Yung flood control, trillion yung budget pero walang makita. O mapunta na tayo dito kay Laway. May rabies pa yata to, dapat to kinukulong sa bahay. Kala mo asong ulul sa sobrang sinungaling naglalaway. Nilampaso ni Atty. Sheila, nilamon ng buhay. Eto sana unang tamaan pagpasok ng bagyong Inday. Sa atin pong mga kagalang-galang na senator judges, mga minamahal na kababayan, Kita mo? Intro mo pa lang, high blood din na sa'yo mga tao. Anong minamahal pinagsasabi mo? Hoy, pwede ba wag mo kaming tawaging minamahal? Kinikilabutan kami sa'yo. Wala kang ibang minahal kundi yung speaker mo. Hindi kami nagmamahal ng magnanakaw, saka nakakadiri yung laway mo. Tingnan mo yung laway mo, nakakadiri, grabe. Ang tanda-tanda mo na may gatas ka pa sa labi. Sa lahat ng gatas, yan yung marumi. sa loob ng bulwagan, wow, o sa labas man. Ang bait nila away ah. Mga nakatutok sa telebisyon, ganda ng script ah. Sa cellphone o sa radyo, nice. Saang sulok man ng mundo, kayo naroroon. Galing magsalita, kala mo di magnanakaw ah. Maraming Pilipino
ang nagtatanong ngayon. Talagang maraming Pilipino ang nagtatanong ngayon. Yung karumal-dumal na nakawan sa flood control, nasa na ngayon? Mga kampon kayo ng demonyo, hindi ko makita yung logic doon. Isinangtabi nyo yung blue ribbon na trilyon ng nakawan tapos pinalitan nyo ng impeachment na 125 million. Ikinulong nyo si Senator Marcoleta para maipasok nyo yung impeachment ni VP. Hininto nyo yung blue ribbon para matakpan yung flood control anomaly. Hindi ba obvious na iniisa-isa nila yung minority? Kasi lahat ng majority member ng BBM robbery. Tapos yung utang ng Pilipinas, pinapalo nyo ng 18.5 trillion. Tapos walang project. Kung walang project, saan nyo dinala yung budget? Tapos sa 2027, may bago na naman silang target. Yung pangungutang sa ibang bansa, ginawa na nilang racket. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Sa panahon ng bangag na si Bongbong Marcos, sa panahon ng demonyong si Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, but I'm sure I'm right, bumaha at bumagyo ng biyaya sa bahay mo. Walang yakang laway ka, idadamay mo pa yung distrito mo sa kalokohan. Sinungaling ka talaga, yung distrito mo, kinikengkoy mo na naman. Bumaha sa kabumagyo ng biyaya. Tinanong ko yung distrito mo, wala daw ganyan. Kung bumahaman at bumagyo ng biyaya, sa bahay mo lang. Bakit mahalaga ang paglilitis na ito? Bakit? Ano ang kaugnayan nito sa buhay ng ordinaryong Pilipino? Ano? Lubos po naming nauunawaan ang mga tanong na yan. Sa katunayan, may isang driver na nagtatanong, paano sasapat ang kita sa pasada upang mapakain niya ang kanyang pamilya? Lul! Sinungaling ka, Luistro. Yung driver na sinasabi mo in-interview sa teleradyo, ang nirereklamo niya yung bangag na amo mo tapos ipapasa mo. Galit na galit sa inyo, halos isumpa kayo. Dismayado ang ilang jeepney driver sa pagsuspindi ni Pangulong Marcos Jr. sa dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan na sisimulan sanang ipatupad bukas. Tingnan mo, opening statement mo palang niloloko mo na yung mga tao. Nagtatanong yung driver, hindi lang nagtatanong, galit na galit sa inyo. Kung may nagpapahirap sa mga Pilipino, kayo yun ng amo mo sa kayong pinakamamahal na speaker mo. Speaker of the people, the best Speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas na palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Grabe naman talaga sumipsip to. Hoy, kakasigaw mo ng best, halos mapatid na yung litid mo. Tingnan mo yung speaker mo, kilig na kilig, kakahimod mo. Ang galing mo daw humimod, sigurado ako hindi bababa ng 5 maleta to. O, tuloy na natin. Luis Trong Laway, pasok. May isang OFW na nagtatanong, ano daw? hanggang kailan kailangan lumayo upang mapaaral niya ang kanyang mga anak? Sinungaling ka talagang laway ka. Sinungaling ka na, nakakadiri ka pa. Bukod sa nakakadiri, nakakagigil ka pa. Sa sobrang sinungaling mo, yung bunganga mo, first day trial palang bumubula na. Kanina driver yung nagtanong, ngayon OFW na. Ang sabihin mo, ang tinatanong nila, yung maleta, saan mo dinala? Hindi mo lang nagets yung tinatanong nila, baka tinatanong nila kung nakailang maleta ka. Buti nga tinanong ka lang kung iba-iba yan, sinakal ka pa. Uutuin mo pa kami, anong tingin mo sa amin, bata? Miski nga bata, alam na niloloko mo siya. Tapos sasabihin mo, tinanong ka ng OFW, hindi kami naniniwala. Malamang lahat ng OFW, hinahunting ka na. Biruin mo mga OFW na lang bumubuhay sa bansa. Tapos niloloko mo pa. Kung hindi dahil sa mga OFW, wala na, finish na. Pati mga OFW, gagamitin mo pa sa script mong laway ka. Dapat sumama ka kay Claire Castro para maranasan mo kung paano paulanan ng mura sa Canada. Grabe ka, Claire, nakakahiya ka.
Biruin mo, salubungin kayo ng protesta. Kasama niya pa yung boss niyang ginawang tagapayong sa Canada. Ang kakapal ng mukha. Dati sa Pilipinas, yung Canada nagpadala ng basura. Ngayon, mismong basura yung nagpunta sa Canada. Kung nagtatanong yung mga OFW, ang tinutukoy kayo. Eh halos lahat ng OFW nga galit sa inyo. Mulat na yung mga tao. Hindi na uubra yung mind conditioning mo. Higit sa lahat yung laway mo, punasan mo. Ang pinag-uusapan nila sa impeachment trial, 125 million. Habang ang issue ng maletagang, trilyon. Lahat ng ninakaw nyo sa bayan, hindi namin nakakalimutan yun. Iisa-isahin natin. Sasampalin natin ang katotohanan sa Senado yung naglalaway doon. 241 billion 2025 illegal insertion sa GAA. 117 million PDIC, pondo para sa proteksyon ng depositor sa bangko, ginamit na rin sa napunta. 500 billion flood control budget, tapos ghost project kaya mas lalong bumaha. 89 billion para sa PhilHealth, pondo para sa kalusugan ng Pilipino, kinuha tapos inilipat sa iba. 62 billion sa land bank, pondo ng bangko para sa pagpapaunlad ng mamamayan, ginamit sa iba. 250 billion Maharlika funds, pondo ng bayan na dapat para sa kaunlaran, pero walang malinaw na resulta. 62 billion sa DBP, pondo para sa pagpapaunlad ng bansa, kinuha. 129 billion gold reserve ng bansa, binenta. 62.5 billion GSIS funds, nasa na. Saka yung 14.3 billion small town lottery prize fund, nasa na. Tapos uutuin mo yung mga Pilipino sa impeachment na 125 million, loka-loka ka ba? Kaya sa opening speech pa lang nilamong ka na ng buhay ni Atty. Sheila. Ma'am Claire, kumusta? Pwede mong sabihan yung president natin bakit patuloy na imbestigahan ang flood control. Ang flood control, ibalik ang pera. Binibilin nyo na lahat ng mga congressman, mga senador, at ang mga justice system. Mahiyang naman kayo! Mahiyang kayo sa pera ng bayan. Si Fidel Castro! Bring back the money to the cover of Filipino! Your face is ugly than what you are! Because you are a liar! Ma'am! You are a traitor! Singganama! You are a thief! Tama na po, singganama kagwapa sa inyo. Pero tahi ang kwartasang Pilipino, ibalik nyo. Kaluoy ang mga Pilipino. Inaubos na ninyo ang kwarta sa flood control. Please, please, bring the money to the Filipino people. We have a big Nagpatulong ng flood polis, si control Fidel Castro. projects. Nagpatulong ng ano, nagpatulong. Kaluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a cry, baby! please, bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. Kapal ng mukha! Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. Teka lang, Chis, ha? May istorbo ko lang yung subuan nyo, ha? Pwede bang mag-request? Careless Whisper?
Wow. The Senate President. Mr. Presiding Officer, I just have a few questions while we're waiting for the video to play. This is in line with authentication. The gentleman may proceed. Yes, 2 minutes. Yes, 2 minutes. Walang yung Senate President yan. 4 na oras kayo dyan, binigay sa'yo 2 minutes lang. Iniisip kasi ni Escudero, wala kang kwenta dyan. Kung ako sa'yo, Win, umuwi ka na lang. Bukod sa mukha kang tanga, pampasikip ka lang. Biruin mo, binigyan ka pa ng 2 minutes. Sa katulad mong walang kwenta, mahaba na yan. Dapat nga sa'yo, 10 seconds lang. Magtatanong ka pa, wag na, magano ka na lang, magganchilyo ka na lang. Gawan mo na lang ng baby bib si Luistro para may pansahod ng laway niya dyan. Magtatanong ka pa, sasayangin mo lang oras namin. Buti nga, kinakagat pa namin yung impeachment yung Sarsuela. Kinagat ng vlogger, kinagat ng media. Para yung flood control issue, mabaliwala. Sige, pagbigyan natin sila, kagatin natin yung laro nila. O sige na, mag-ready-ready ka na dyan. Isang tanong lang ha, wag mo na dagdagan. Pagkatapos mo magtanong, umalis ka na dyan. At sa ating ginong testigo, narinig ko kanina ilang beses yung open source investigation. Anong ibig sabihin ng open source investigation? And yung iba-ibang information na yun, how do you prove whether Putagis na tanong yan. Ilang oras ka nakaupo dyan? Open source investigation lang itatanong mo? Ano ba naman yan, Win? 3 days na kayo dyan, yun lang itatanong mo? Kung hindi mo alam yon, damputin mo yung cellphone mo, i-google mo. Walang yung tanong yan, napapaubo tuloy si Chis sa'yo. How do you... Hindi ka nahiya dyan, Win. Wala kang ginagawa, ang kapal ng mukha mo. Naturingang Senate President ka, sayang lang yung pinapasahod sa'yo. Gusto mong may gawin, ha? Lagyan mo ng kilay yung katabi mo. O kaya bumaba ka dyan, punasan mo yung laway ni Luistro. Para naman sa ganun, magkasilbi ka. Nakatatlong ayos ka na ng laptop mo, OJT ka ba? Ang lakas ng loob mong palitan si Cayetano, wala ka palang kwenta. Gusto mo magkasilbi? Mag-sign language interpreter ka. O kaya linisan mo ng kuko si Cheese, lagyan mo ng cutics para bongga. Kasi tingnan mo, 2 senador sa harapan. Putik, ngayon lang nangyari yan. Pinapasahod ka bilang Senate President, wala ka palang kwenta dyan. Pag hindi presidente yung ini-impeach, dapat ikaw din yung presiding officer dyan. Tanggap ka ng posisyon, hindi mo pala kayang gampanan. Sasabihin pa ng iba, yung presiding officer kailangan abogado. Yun naman pala bakit naglagay kayo ng Senate President na hindi abogado? Wala naman palang alam tapos nagmamadali pang palitan si Cayetano. Abogado kailangan, ang nilagay abuga. Go, go, go! Naturingang Senate President ka, hindi ka nahihiya, wala kang ginagawa dyan. Ang gawin mo, mag-inat ka tapos magbalot ka ng suman. Kasi nakakahiya naman sa'yo para makatipid-tipid tayo sa mga kakainin nyo dyan. Kasi biruin mo, 25 million ang ginagastos namin kada hearing nyo tapos mangangalumbaba ka lang dyan. Imagine 92 days kang ganyan. Ang impeachment ni VP Sara, ang nagagastos nila, 25 million per day. 92 days yun. So meaning 2.3 billion in 92 days. Tapos hearing para saan? Para sa confidential funds na 125 million. Magkano nasayang? 2.3 billion. Biruin mo, magsasayang sila ng 2.3 billion. Para lang ano? Para lang ilihis ang flood control issue. Bobo na lang hindi makakagets nun. Biruin nyo, kaya nyong mag-aksaya ng 25 million a day for a 125 million na sinasabi nyong nilustay niya. So 3 days na yung trial, 25 million times 3, edi 75 million na inaaksaya nyo sa pera ng bansa. Edi sa Monday, day 4, 100 million na. Tapos hearing sa 125 million, kung iisipin mo, abono pa. Yung 125 million, i-times 18 mo pa. Masisira talaga ulo mo dito sa panel ng majority. Kaya nilang gumastos ng malaki, matakpan lang ang flood control anomaly. Itinigil ang Blue Ribbon tapos pinalitan nila ng impeachment trial na comedy. Tapos yung Senate President mukhang tanga, walang ginagawa, tagalista ng noisy. Tapos si Tito Soto nasa hearing habang nagbabrowse sa FB. Eskwela-kwela ko, dito yung joyabon. Konting aralang at konting bulakbol. At dito lang lahat matatalat mo, lol. Ito na, iskol mo ko! Baboy na talaga yung Senate, grabe. Sa lahat ng admin, ito na yata yung pinakamatindi. Yung pwede nyo lang utuin yung mga loyalistang kamote. Biruin mo, 25 million ang ginagastos namin kada hearing nyo tapos wala kang ginagawa dyan sa tabi.
Ang gawin mo, paypayan mo si cheese tapos pagtimpla mo ng kape. O kaya pag ihaw mo ng barbecue, landiin mo habang kinakantahan mo ng biyahe. Di ko alam hanggang kailan tayo. Di ko mabago ang ikot ng mundo, pero sama ka sa aking biyahe. Atin lamang ang araw na ito. Ang buhay ay sinasakyan lang yan. Alam niyo yung Senado? Baboy na talaga. Kinulong si Senator Marcoleta tapos si Escudero absuelto na. Paano nangyari yun? Bumaliktad lang, absuelto na. Ano yun? If you can't beat them, join them. So safe ka na. Yung sa isang Judas kaya, kala ko ba hinog na? Tanong natin si Boying. Boying! Kala ko ba yung kay Joel Judas hinog na? Kaya dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hinog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahat ng impormasyon at ang ebidensya na kasama. Meanwhile, Hi, sir. Good morning. later that same evening. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. Sayang, hinog na sana, nahilaw pa. Alam mo, Boying, masyado kang halatang-halata. Kung magluto ka, latang-lata. Pag nasa majority ka, absuelto ka. Pag nasa minority ka, kulong ka. Tapos yung campaign donation, plunder na pala. Walang niya, binago na pala. Hindi lang Senado binaboy nyo, pati channel ko binaboy nyo. Nakatanggap ako ng maraming comment dito. Sa lahat daw ng video ko, eto lang yung nakakadiri, yung kay Luistro. Sa tagal-tagal kong nagbablog, ngayon lang ako nagkaroon ng nakakadiring video. Di nyo napapansin, bumabagyo kada hinihinto nyo yung blue ribbon. Saka bumaba agad, miski konting ambon. Kung kailan tag-ulan, saka nyo hinihinto yung blue ribbon. Tignan nyo yung ilog, mukha ng kalsada sa lakas ng alon. Ben, baliktad, Ben. Tingnan mo yung kalsada, mukha ng alon sa lakas ng ilog. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Paano nga ba? Ikaw ang presidente, hindi mo alam kung bakit tayo nagkaganito? Di ba ikaw pumirma ng GAA? Sabi mo may 5,500 flood control na natapos. Yung pala wala. Tapos sa top 15 contractors mo, ang nakulong lang isang diskaya. Iisa na nga lang yung nakulong nakapagpiyansa pa. Tapos magtatanong ka kung bakit tayo umabot sa ganito? Teka, tatanong natin kay Tatay Digong bakit umabot tayo sa ganito. Makinig ka para malaman mo. Tatay Digong, tinatanong netong loko-loko na to, bakit daw tayo umabot sa ganito? May drug addict tayo na presidente. Bangag, bangag. Yeah. Are you ready, guys? This song is dedicated to Bongen. La 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 la. Di matino ang isip niya kasi siya'y sabog na. Putagis na yan. Di alam ang tama't mali kasi siya'y sabog na. Tuliro ang utak niya, hoy, alam niyo ba? Hindi pa, bakit? Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Binangga ang flood control ng barko kasi siya'y sabog na. Ba't binangga? Binenta pa ang gold kasi siya'y sabog na. My goodness! Kinuha ang pera sa PhilHealth, alam nyo ba? Ano yun? Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Lalabas sana siya ng bansa kaso siya'y sabog na. Wow! Walang nakukuhang investor kasi sabog nga. Nagsilayasa na nga eh. 20 pesos daw na bigas, oy magkano na? Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi sabog nga, kasi sabog na, kasi sabog nga. Kaliwat kanan ng utang kasi sabog na. Sabog na. Lubog sa baha at utang kasi
kasi sabog na. Alata. Ayuda ng ayuda ang pinsan niya. Ayuda, puro nakaw nga ginawa eh. Habang sabog siya, kasi sabog na. Kasi sabog na. Tararatatata. Bulol ang amo nyo kasi siya'y sabog na. Kaya pala bulol na tabingi. Kinakain ng salita kasi siya'y sabog na. Pati mga kriminal, hoy, absuelto na. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Kasi sabog na. Kasi sabog na. Kasi sabog na. Tararatatata. Nakalaya si Dilima habang sabog siya. Sabog talaga. Nakalaya din si Kerwin kasi sabog na. Talaga naman. Si Napoles nakalabas, hoy, alam nyo ba? Oh, nakalabas? Habang sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatata. Tapang-tapangan pa sa media kasi sabog na. Nagpamilya pa. Lalabanan daw ang China habang sabog siya. Lintik na yan. Eh dito nga kay Sara, takot na siya. Oo nga. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatata. Sa katerba ang binudol kasi sabog na. Ang dami talaga. Nagpabudol naman ako, di ko alam sabog siya. Yun lang. Nagsisisi tuloy lahat to, inang ina. Hoy, wag ka magbura. Kasi sabog na, kasi sabog na, kasi sabog na. Tararatatata. In-appoint pa si Rimulya kasi sabog na. Mga traidor, mga hayop, mga animal. Para matabo na ng issue habang sabog siya. Mga demonyong magnanakaw. Gusto niyang iligtas si pinsan, alam niyo na. Siyempre, love niya yan eh. Kasi sabog nga, kasi sabog nga, kasi sabog nga. Tararatatata. Palubog na ang pinasyo kasi sabog siya. Palubog talaga. Sinimot ang kaban ng bayan, sabog talaga. Simut talaga, to the max. Maang-maangan pangungas pero may pirma niya. Tanga-tangan. Pumipirma siya, abang sabog siya. Pumipirma siya. Tararatatata. Ben, sabog ba saan? Sabog sa party, sabog sa utang, saka sabog sa travel. Pababu natin dito, bababangit. Bling blong. Ben, maawa ka, tama na. Kawawa na yung baby M namin. Hoy, mga tanga. Hindi namin kayo titigilan hanggat di nyo sinusolo yung mga ninakaw nyo.